The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Not everyone who says to me, 'Lord, Lord,' will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father in heaven. Everyone who listens to these words of mine and acts on them will be like a wise man who built his house on rock. The rain fell, the floods came, and the winds blew and buffeted the house. But it did not collapse. It had been set solidly on rock. And everyone who listens to these words of mine, but does not act on them, will be like a fool who built his house on sand. The rain fell, the floods came, and the winds blew and struck the house, and collapsed, and was completely ruined." When Jesus finished his words, the crowds were astonished at his preaching, for he taught them as one having authority, and not as their scribes. My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Bago po nagsimula ang misa, pinangunahan ko po ang pagninilay tungkol sa debosyon sa ating patron, Apostol San Pedro. Kayo na lang po magtanong sa kanila kung ano aking mga sinabi. Halos 1 oras at kalahati. Ano po? Ang unang pagbasa, to understand the first reading, you must remember the genealogy of Jesus. Yung pong salit-saling lahi ni Jesus na binabasa tuwing simbang gabi. Di po ba, na? Anak na anak ng anak. Di po ba, kung natatandaan po ninyo, puro anak na kung saan hindi patapos ang pagbasa, yung iba ay tulog na sa simbang gabi. Pero sa huli, at the later part of the gospel, if you can still remember, from Abraham to David, 14 generation. From David to Babylonian exile, 14 generation. From Babylonian exile to the birth of Jesus, 14 generation. The first reading is about the Babylonian exile. Sila ay itinapon labas ng kanilang bayan. Bigla ba silang tinapon? Ang sagot ay hindi. 14 generation. At sabi nila, 1 generation, minimum 40 years. 40 years. So 14 times 40. Gamitin na lang ang math. Ano po? In 14 generation, before they were thrown to exile, they started to forget the God who redeems them. Unti-unti nilang nakalimutan ang Diyos. At dahil unti-unti nilang nakalimutan ang Diyos, unti-unti rin nilang
nakalimutan gawin ang kalooban ng Diyos. At dahil hindi nila ginagawa ang kalooban ng Diyos, dumating ang araw, naging sukdulan na sila ay itinapon sa Babylonia. Kaya nga, nung sila'y naitapon na, nagkaroon ng pagsisisi, unti-unti ring binago ang pamumuhay at pagkatapos na 14 na henerasyon, isinilang ang manunubos. Ano po ang kaugnayan nito sa Ebanghelyo? Hindi kayo biglang nagkasakit. Ang inyong mga karamdaman ay produkto ng unti-unting pag-aabuso ng sarili. Kaya tayo may sakit, inabuso natin ang ating mga sarili. Walang sino mang nag-enroll, bukas graduate agad. Ibig sabihin, unti-unting nag-aaral. Walang sino mang nag-gym ngayon, bukas malaki na kagad ang katawan. Unti-unti ang nagbubuhat para lumaki ang katawan. Walang sino mang nag-diet ngayon, bukas payat agad. Ibig sabihin, unti-unti ang nagbawas ng kinakain. Kaya nga, anumang gusali na biglaan mong tinayo, guguho. Kasi kailangang matibay ang pundasyon. Paano mo pinapatibay ang pundasyon? Unti-unti mong pinapatigas ang semento. Nakatungtong siya sa bato. Kung inyong minabadali, yan ay parang nakatungtong saan? Hello? Nakatungtong sa buhangin. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting ugali ay unti-unting napapag-aralan ng anak. Kaya yung anak na suwail, pasaway, yan din ay unti-unti niyang natututunan. Walang biglaan. Walang biglaan. Ang hamon sa araw na ito ay, kailangan mong tandaan na kung ano man ang itinanim mo ngayon, hindi mo yan pwedeng anihin bukas. Whatever seeds you plant today, you cannot eat the fruit immediately. Hindi mo pwedeng anihin ang bunga na katatanim mo lang. Unti-unti yang sisibol, unti-unti yang lalabas, unti-unti yang lalaki, at unti-unti yang mamumunga. Mga minamahal na mga kapatid, mahilig tayo sa pagmamadali, kaya tayo ay mahina. Ano sabi sa Ebanghelyo? Hindi lahat na nagsasabing, Diyos ko, makakapasok sa pinto ng langit. Sino lang ang makakapasok sa pinto ng langit? Yung unti-unting ginagawa ang kalooban ng Diyos. Hello? Mahirap yung, Diyos ko, wala ka namang ginagawa. Hindi ka papasok sa pinto ng langit. Sabi ko nga kanina sa pagninilay, paano ka pupunta sa impyerno? Unti-unti kang tinutukso ng demonyo. Unti-unti kang gumagawa ng kasalanan. Kaya sa huli, sa impyerno ka, mahuhulog.
At lahat ng unti-unti ay dumadami. Lahat ng tigkakaunti ay dumadami. Kaya pag dumating ang araw na hindi ka na tinutokso, ibig sabihin, graduate ka na. Sigurado na si Satanas na sa impyerno ka mahuhulog. Kasi unti-unti, di ba, no? Alam niyo ba yung kwentong maraming nakapila papunta sa impyerno? Alam niyo ba yon? Mahaba ang pila sa impyerno, sabi nila. At habang nakapila daw, nagkukwentuhan, anong kasalanan mo? Ba't ka pupunta sa impyerno? Sabi, ay, nang babae ako. Ay, ikaw, nang lalaki ako. Ay, ikaw, kontraktor ako. Ay, di ba ano? Ikaw, nagnakaw ako. Di ba? Paglingon sa iyo, ikaw, anong ginawa mo? Nag-uwi ako ng coupon ban. Yung mga nag-uwi ng gamit sa opisina, unti-unti, di po ba, no? Paisa-isang page, nag-pre-print ang assignment ng anak, di ba? Nag-uwi ng ballpen, nag-uwi ng eraser. At sasabihin nyo, konti lang naman ito. Siyempre, lahat ng kaunti, pag pinagsama-sama, madami na. Kaya ang hamon ay ano? Ang hamon ng ating patron ay, naisasabuhay ba natin ang ating mga debosyon? Nasasabuhay ba natin ang ating debosyon? Hindi pwedeng puro simba na walang pagbabagong buhay. Ano po? Yung mga classmate ko sa media betis. Ano po? Diabetes. Hindi naman tumataas kagad ang blood sugar. Unti-unti kayo kumakain na matamis. Diba, ano? Yung mga may hypertension, hindi naman agad. Unti-unti yung kinain ng taba. Di ba, ano? At gusto niyo yung taba na nanginginig-ginig. Kasi masarap kainin yung tabang nanginginig-ginig. Di ba, ano? Sabi nga ng recollection namin ng mga pari, yung isang pari ang tagal. Galit na galit. Sabi, Among, ba't ang tagal nyo dyan? Sabi niya, itong kari-kari natin walang taba. Kasi masarap nga naman ang kari-karing may taba. Di po ba, no? Ano sabi niya? Ay, inalis na po ang taba para po hindi kayo kumain ng bawal. Ano sabi ni Father? Para saan ang gamot kung hindi kakain ng bawal? Di po ba, na? Di ba, yun din ang sabi niya, para saan ang gamot kung di kakain ng bawal? Oh, patay na. Ha? Ganun talaga. Patay na. Namatay ba agad? Hindi. Unti-unting ninanamnam ang taba. Di po ba, na? Huwag kayong mag-alala. Dadami din yan. Di po ba, na? Tapos, pag tinanong kayo, sa anong pamamaraan niyo gustong mamatay? Gusto niyo bang naghihingalo pa? Huwag po, Father. Gusto mo bang nadaganan ng building? Huwag po, Father. Gusto mo bang nasagasaan? Huwag po, Father. Gusto mo bang nalunod? Huwag po, Father. Di ba? Anong gusto mo pamamaraan para mamatay? Para kunin ka na ni Lord. Sana kunin ako ni Lord habang natutulog. Ay, di ba ba, na? Para wala nang hirap. Gusto ng lahat, kunin sila habang natutulog. Ano problema yan? Yan ang panalangin ng marami. Kaya ngayon sa misa, may namamatay na. Natutulog eh.
Unang pagbasa, unang pagtulong. Ikalawang pagbasa, pangalawang pagtulong. Humiliya, mahaba-habang pagtulong. Kaya kinuha na ni Lord, no? Unti-unting pagtulong. Diba? Sige, matulog kayo. At yung katabi ninyo, hayaan nyo lang sila. Hayaan nyo lang. Pagtulog po yan, hayaan nyo lang. Hayaan nyo lang. Huwag nyong istorbohin. Baka kinukuha na ni Lord. Di po ba? No? Unti-unting natutulog. Mga minamahal na mga kapatid, dalawa lang yan. Unti-unting kasalanan o unti-unting kabutihan. Hindi yung tumatawag lang ng Diyos ko, kundi ginagawa ang kalooban ng Diyos. At ito po ang ating panalangin. Nawa sa sarili nating pamumuhay, ginagawa natin ang kalooban ng Diyos kahit paunti-unti. Amen. Bagamat kaklase ko si Among Ching, ang natutunan ko lang ay saguli, mangan, putang benge, malago. Tama ba? Malago. Pero hindi ko po makalimutan, dakal salamat. Dakal salamat. Okay. Salamat po sa pagkakataong makapaglingkod. Huwag po nating kakalimutan, hindi tayo biglang nahuhulog sa impyerno. Yan ay unti-unting pagkakasala. Kaya hindi tayo biglang aakyat sa langit. Yan ay unti-unting paggawa ng mabuti. The Lord be with you. And may Almighty God bless you in your family. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Amen.